Uy! Part 10 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Lubos nagka-interes na nga si Yuki nang marinig ang kwento ng ate niya na nagmula rin ang kanilang kapangyarihan sa pitch ng motto, at ito nga raw ang salarin sa kung ano sila ngayon. Dito na nga sumingit si Yuno at siya na lamang daw magkikwento sa binata, na pinag-alala naman ni Aoba dahil sa isa itong masakit na alaala para sa dalaga. Okay nga lang daw ika naman ni Yuno tsaka mas maikikwento niya raw ng malinaw at maganda. Ayun na nga dito kay Yuno ay isa raw siyang modelo dati sa Japan, ngunit sa kasamaang palad ay nadali raw siya ng motto mishap, di pa nga raw siya kumakain ng peach noong panahon na yon di tulad ng iba, at hinihintay niya raw na tumanda siya. At saka na lamang kakain ng peach at baka sakaling ang maging epekto ng peach ay ata siyang muli since yun ang pinaka-asem niya. Ngunit wala nga raw siyang naging choice noong mga panahon na yun kundi kumain na ng peach at napapalibutan na nga siya ng mga shuki, and boom, doon na bumulwak ang kapangyarihan ng peach sa akin. Nagising na nga lang daw siyang nasa isang madilim na kwarto na, sa harap ng mga babae at matanda, at habang siya ay lubos paring naguguluhan sa mga pangyayari ay pinaliwanag ng matanda na nasa Yinyang dorm daw siya, isang research facility na pinag-aaralan ang mga shuki. Kahit anong paliwanag ng matanda ay wala nga raw pumapasok sa ulo niya lalo na sa mga pinagdadadada nito at bakit nga siya nandirito, hanggang sa magulat na nga lang siya nang makita ang pagbabago sa kanyang model na katawan. Isang araw itong bihirang aksidente, na ayon dito sa matanda ay maaaring dahil sa miasma ng motto na siya nilang teorya. Ngunit wala nga raw makapagsasabi kaya kailangan pa nila ng mas marami pang research, at bilang isang mahalagang espesimen ay hinihingi nga raw nila ang kooperasyon ng dalaga sa nasabing research, ika na nga ng matanda sa lubos naguguluhang si Yuno. Wala nang ang naging ibang bukang bibig si Yuno kundi ang gamutin daw siya ng mga ito at ibalik ang dati niyang ganda. Wala namang maibigay na sagot si tanda ngunit sinabi na kung sakaling maging matagumpay ang research ay baka mahanap pa nila ng lunas ang nangyari dito sa dalaga, sabay pakiusap na makipagtulungan itong dalaga para sa ikabubuti ng buong sangkatauhan. At magmula nga raw doon ay nagmistulan siyang ginipig na niles pagkaka-eksamin ng mga ito. Ngunit di lang naman daw puro kamalasan ang naranasan niya sa nasabing nakaraan, dahil nag-awaken daw ang abilidad niya na tumagos sa kahit anong bagay, na siya na nga raw ginamit niya kasama ang ilang kaibigan niya na makatakas sa nasabing lugar, na sinang-ayunan nga rin nitong si Coco. Teka, ganoon din ba nangyari sa'yo ate? Tanong na nga ni Yuki kay Aoba. Kwento naman ni Aoba na medyo naiba raw sa kanya at matindi ang naging epekto ng pagkain niya ng peach, kung saan nahanap niya ang lugar na ito at ilang taon daw siyang lumaban para mapanatili ang wisyo niya bilang tao, at kalaunan ay nakilala na nga raw niya sila Coco at Yuno. Kailangan nga raw malaman ng iba ang kwento nila Aoba, ika na nga ni Yuki sa mga dalaga. Pinabulaanan naman ito nila Aoba dahil ang Yinyang dorm daw ay isang organisasyon kung saan naniniwala na kapaki-pakinabang ang motto sa bansang Japan, at may kapangyarihang patahimikin ang sinumang kokontra sa kanila, at since ngayon lang ito nalaman ni Yuki ay siya nang ang patunay sa impluwensya ng mga ito. Di na nga naitago pa ni Coco ang galit at panggigigil nito sa Yinyang dorm, na siya nga raw nilang wawasakin para mailigtas ang iba pang kinukulong ng mga ito. Sabay pakilala na nga sa mga tropa nilang shuki, na sila Kuma, Akura at ang unicorn na si Kidomaru. At anumang oras daw ay ready na silang umatake. Teka, pagpigil na nga ni Yuki at marami nga raw medadamay at magiging biktima, what if sabihin na nga raw muna nila sa Demon Defense Force at sigurado papakinggan daw sila ng mga ito at tutulungan. Sa palagay mo di alam ng kanilang Supreme Commander ang tungkol sa Yinyang dorm, banat na nga sa kanya ni Yuno, na maging itong si Coco ay ipinabatid ang panggigigil at wala nga raw mapagkakatiwalaan sa mga ito. Pilit nakipag-usap naman si Yuki at ibang araw sila Miss Kyoka, ngunit di pa man tapos magpaliwanag ay muli na namang binara ni Aoba at kaya nga raw nilang hanapin ang lunas sa kanilang problema nang sila-sila lamang. Hanggang sa kalaunan ay naramdaman na nga ng mga ito ang pagdating nila Kyoka, na siyang tunay nga ay pinakitang hinahanap na itong si Yuki Boy. Dito na nga itinuro ni Kyoka ang isang bato at dito nga raw niya nararamdaman si Yuki, sabay banat na nga ni Tenka at ganito raw pala ang pakiramdam ng kinukuha sa'yo papalayo ang minamahal mo. Habang nagpaplano sa gagawin nila ay bigla na nga lang silang pinalibutan ng mga shuki, ngunit binasek nga lang ni Yakai Ho gamit ang kanyang ability.
Kalaunan ay sunod lumutang na nga itong si Coco kasama ang tropang Shuki niya na si Kuma, na siya nang ang hinarap nila si Hera at Shushu para makapasok na sa loob ang iba nilang kasamahan. Habang binabaybay ang kuweba ay pinagtaka na nga nila dahil ngayon lang sila nakakita ng ganitong kuweba at wala man lang silang makitang Peach kahit saan, hanggang sa dito lumutang na nga rin ang tropang Shuki ni Yuno, na si Akura, at may hawak na mga sandata na pinagtaka na nga ng mga dalaga. Para mahanap si Yuki ay nagpaiwan na nga ang magkapatid na Asuma at pinona na ang dalawang commander, na rekta nag-teleport na sa kinaroroonan ng binata, at dito inabutan na kasama ito ni Aoba. Walang ano-ano'y basic kinuha nga lang ni Tenka si Yuki mula sa tabi ni Aoba, at dito rekta umalis na nga sila ng tila napadaan lang at kinuha ang binata. Matapos kumustahin si Yuki ay wala naman ang patumpik-tumpik pa si Kyoka at rekta na sa reward ng binata na siya nang ang naging daan para mahanap nila si Yuki, at dito ginawa nang ang Chicken Joy ang daliri ng ating bida. Abat syempre di rin nagpahuli si Tenka at nakipulutan na rin sa Adidas ni Kuya Mo, na di na naman nga kinaya ang paganap ng mga dalagang nasa kanyang harap. Ngunit kalaunan ay natigilan na nga lang ang mga dalaga nang dumating na sa eksena itong si Aoba, at rekta lumusab, ngunit agad pinigilan ni Yuki. Dito nagkasigawan na nga ang dalawang magkapatid, hanggang sa tumiklap na nga itong si Aoba sa pakiusap ng kapatid niyang lalaki, na lubos kinagulat na nga nila Tenka at bigla raw nawala ang killing intent kanina. Dito na nga nakiusap si Yuki at ipapaliwanag nga raw niya ang nangyari sa ate niya. Samantala, patuloy namang nagbabakbakan sila Coco at ang dalawa nating Demon Defense Force na sila Shushu at Sehera sa labas, na napilitan nang ang gamitin ang kani-kanilang mga kapangyarihan at ayaw nga madala sa usapan ni Coco. Habang sa malayo ay pinakita na nanonood itong si Shoryu, at tila hinahanap sila, di rin nagpahuli si Yakhaiho at pinasiklaban na naman si Hamari at binasek lang ang kanilang mga kaharap na kalaban, na maging si Yuno ay namangha. Samantala, balik kila Kyoka naman kung saan napagtanto na ang sitwasyon at kung totoo nga raw ang kwento nila Aoba, ay siya mismo ang wawasak sa Yinyang dorm. Pinabatid naman ni Aoba na walang magbabago sa plano nila na wasakin ang Yinyang dorm ng sila lamang. At kung sakali man ay wala namang epekto kahit may dalawang commander na kumampi sa kanila. Pilit nakiusap na naman nga si Yuki na magtiwala itong ate niya kila Kyoka, na agad kinontra naman ni Aoba at ginawa nga raw siyang slave so paano raw siya magtitiwala dito. Paliwanag naman ni Yuki na desisyon niya raw ito dahil gusto niya maging hero. Kalaunan ay wala naman na nagawa si Yuki at di talaga nagtatama sa iisang pahina ang dalawang panig na pilit niyang pinakikiusapan. At dito lumutang na nga ang Unicorn kung saan napagkasunduan ng dalawang commander na si Kyoka na ang haharap, habang itong si Tenka naman kay Aoba, na nagpakilala pa nga na sister-in-law niya raw at kasalukuyang lumalabas with Yuki, na tila nagpabwisit naman sa ate niya at mamatay na nga raw ito. Samantala, patuloy pa rin nga ang nag-aapoy na labanan nila si Hera laban kay Coco sa labas, hanggang sa dito nagulat na nga lang si Hera nang dumulas sa mukha ni Coco ang suntok niya, sabay sinipa na nga siya papunta kay Kuma. Abat syempre di rin nagpahuli si Shushu na siya nang ang humablot kay Kuma, at dito pilit pinipipi na nga ang Shuki ngunit since may kakunatan ay ibinalibag na lamang sa lupa, sabay tinadyakan pa. Pasikat din si Kuma na kinagulat na nga lang nila Shushu dahil tila wala man lang ni Gallows na natanggap mula sa mga atake nila, na ibinida na nga nitong si Coco at kung makunat nga raw itong si Kuma, ay siya naman niyang kinadulas. Kaya kahit anong araw gawin ng dalawa ay wa-epek ang mga atake nila lalo na sa tandem nilang dalawa, na pinakamasamang kalaban para sa dalawa nating bida na pisikalan ang forte sa laban. Balik kila Hamari naman ay di peren nga nagpaawat sa pagpapasikat itong si Yakhaiho, at gamit nga ang ability nito na Golden Hour ay nagawang matalo itong si Akura, bagamat medyo barely at muntik pa siyang maisahan. Hanggang sa nagulat na nga lang siya dahil sinamantala ito nila Yuno para maatake si Hamari. Shikoko, nahanap ko na pinahahanap mo, balita na nga ni Shoryu dito kay ating madaming ahas sa katawan. Dagdag pa nga nito na ongoing ang labanan ng mga ito sa Demon Defense Force. Pabanat na rin lods ng like at subscribe ko, salamat, hihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.